Eto mga boss, may update na sa laban ni Inoue, dalawang laban pala ang pinaplano. Pero bago yan, pag-uusapan muna natin itong stepfather ni Eman Bacosa dahil binabatikos na siya mga boss. Matagal ng issue ito yung ayaw umano tanggapin ng stepfather ang alok na tulong ni Manny Pacquiao para bigyan ng sapat na training si Eman. Kaya sabi ko sa unang vlog, dapat si Eman pa rin ang masusunod dyan mga boss. Tanggapin niya dapat ang anumang tulong mula kay Manny Pacquiao kung gusto niya malayo ang marating sa boxing. Dahil iba pa rin kapag legit na trainer ang hahawak at may conditioning pa. Kaya decision pa rin ni Eman ang masusunod dyan. Pero kung sumusunod lang si Eman sa nanay at stepfather niya, walang magagawa si Manny Pacquiao dyan mga boss kahit gusto niyang tumulong. Ang problema kasi dito tuwing ibabalita si Eman, laging nakakabit ang pangalan ni Manny Pacquiao dyan dahil anak siya ng isang GOAT sa boxing. Meron niya isang nag-comment kay Steve Jumalon sa kanyang post. Sabi niya, anak ni Manny ay so embarrassing, talo sa boxing. Nakakahiya daw po ang pagkatalo ng anak ni Pacquiao. Gumapang ng ilang beses laban sa magtataho na pabirong sinabi ni mismo ni Rodelyn Perez. Sumagot nga po dito si Steve Jumalon mga boss na asawa ng kambal ni Madam Jinky Pacquiao. Sabi niya hindi po embarrassing ang pagkatalo. Parang trials lang yan sa buhay natin. Minsan nadadapa tapos bumabangon naman tayo. Ayan mga boss, tama naman po yun. Minsan talaga kailangan nating matalo. Sa iba pang balita, Robert Garcia sinabi sa podcast na isa si Manny Pacquiao sa mga GOAT ng boxing na hinahangaan niya. Dahil kay Manny Pacquiao lang daw natatalo ang mga alaga ni Robert Garcia. Mahirap daw talaga paggandaan si Pacquiao dahil sa kanyang estilo. Pacquiao, honestly, one of the greatest of all times. Ayan mga boss, matatandaan niya ang sinabi ni Brandon Rios dati. Parang octopus si Manny Pacquiao. Parang 4 na tao daw ang kalaban niya sa ring dahil kung saan saan galing ang suntok ni Pacquiao. Marami ng Pilipino boxer ang sumikat din bago si Manny Pacquiao. Pero si Pacman talagang tumatak sa kasaysayan dahil nakasabayan niya ang mga legendary sa boxing at nag-iisang 8 division. Meron nga isang interview si Pacquiao, hindi niya sinama si Mayweather sa kanyang top 5 opponent dahil hindi naman daw nahirapan si Pacquiao kay Mayweather. Wala naman daw ginawa si Floyd kundi tumakbo lang at nanalo. Kaya hindi niya masasabing paborito niyang laban si Floyd. Mas paborito daw niya yung laban kay Barrera, Morales Marquez, Miguel Cotto at kay De La Hoya dahil sila ay lumalaban talaga kay Pacquiao. Samantala may follow-up tayong update tungkol sa big fight ni Inoue. Ayon sa promoter ni Inoue na si Ohashi, binunyag na may 2 laban para kay Monster Inoue. Isang laban daw ngayong December at may laban agad sa February. Kung mapapansin mga boss, magkalapit lang ang pagitan. 2 months lang. Ibig sabihin ba nito, tune up lang ni Inoue ang laban niya sa December para sa mas malaking laban niya sa February. Ang big fight pala na tinutukoy ni Ohashi dito, yung laban ni Inoue sa February, na malaki ang posibilidad na yun ang laban niya kay JC Bam Rodriguez dahil parehas silang pound for pound. Kasi kung titignan mabuti ang mismong sinabi ng promoter, sabi niya may laban ng pinaplano para sa Disyembre at may mas malaking laban na nakaayos na para sa Pebrero. Sinabi din niya na alam daw lahat ng fans kung ano ang laban niya sa February na big fight. Pagkatapos daw ng Pebrero, may isa pang malaking event na gagawin sa isang espesyal o kakaibang venue. Ayan mga boss, abangan natin. Sana si Casimero ang kalaban po niya sa December. Magandang pukpukan ito kung matuloy na mga boss. Ano sa tingin nyo? Matutuloy na kaya kay Casimero?